Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. Kalayaan, yan po ang buod at laman ang video na inyo pong matutunghayan. Saan man sulok ng mundo, anumang lahi ng tao, lahat po ay naghangad ng kalayaan. Pero alam ba ninyo na ang mga hayop ay ganun din? Narito po sa video nito ang kasagutan. Samahan niyo po ako, wala pong bibitaw. Ang mga hayop ay madaling alagaan basta may sapat ka lang kaalaman patungkol dito. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang pag-aalaga ng manok at bakit kailangan sila pakawalan sa kulungan. Ano ba ang bintahan nito kumpara sa mga nakakulong lamang? Una, health benefits, benepisyo para sa kalusugan ng tao. Kumpara sa mga caged birds o nakakulong na mga manok na inalagaan lamang sa komersyal na pamamaraan. Ang free-range chicken ay mas ligtas kainin. Ang karne nito ay mayaman sa protina, mas malasa, mas malinamnam. Sa pagsasaliksik na ginawa ng Pennsylvania University noong 2003, napatunayan na ang itlog ng free-range chicken ay may mas mataas na levels o antas ng omega-3 fatty acids. Source din ito ng vitamin A and vitamin E. Pangalawa, animal welfare, kapakanan ng mga hayop. Ang mga hayop kabilang na ang manok ay gusto din nila ang kalayaan, katulad din natin mga tao. Yung nakakagalaw sila ng maayos, nakakahig sa lupa, naliligo sa likabok, nagtatakbo, naghahabulan, nakapaglaro. Malaking tulong sa kalusugan nila na nakakagalaw sila ng husto. Nakakain pa sila ng damo at mga insekto. Sa naunang video mapapanood po ninyo yan. Ang pangatlo ay symbiotic relationship o symbiotikong ugnayan na ang ibig sabihin ay parehong nakikinabang o nagtutulungan. Ang isang simpleng halimbawa ay ang bintahing nakukuha ng mga manok sa mga halaman at sa mga insekto. Kung wala namang halaman, hindi rin naman mabubuhay ang mga insekto. Ang mga dumi ng hayop kasama ng mga ibang organikong materialis ay magandang gawing compost o natural na pataba ng lupa na kailangan din ng mga halaman. Yan po ang mga dahilan kung bakit kailangan natin pakawalan ang ating mga alagang manok. Pero bago natin gawin yan, kailangan meron tayong sapat na kaalaman. Kaya mariin ko pong ipinapayo sa lahat na dapat pag-aralan muna ang mga patnubay at pamamaraan tungkol sa pag-aalaga ng mga free-range chicken o mga pakawalang manok. Isasama po natin yan sa gagawin pang mga video sa hinaharap, kaya abangan po ninyo. Sa ngayon pag-uusapan natin ang kadahilanan ng isang peligro o risk factor na di gaanong binibigyan pansin ng mga katulad natin na nag-aalaga ng mga manok. Ito po ay ang mga predators o mga mandirigit. Marami po sila, ang iba na sa paligid lang natin. Una dyan ay ang mga aso. Marami pong lahi ang mga aso at iba't iba po ang mga ugali. Meron may ugali na ang akala ay laruan lamang ang mga manok. Meron sadyang pumapatay at meron ding kinakain pa talaga. Isunod natin ang pusa, katulad din sa aso na kasama sa mga alaga o pet, pero meron din agresibo. Kung tutuusin, mas mabagsik pa kasi gumagala sila kahit gabi para makapambiktima. Naglipa na ang mga malalaking daga, mga lawin at agila. Sa gabi, mga kuwago naman ang mga umatake. Lahat sila ay kayang gutay-gutayin at kainin ang mga manok kahit medyo malalaki na, pag sila ay napabayaan. Kung ang manukan mo ay malapit sa kakahuyan, mayroon din mga bayawak. Ang mga bayawak ay mahilap na hayop pero lumalapit yan sa mga manok. Sisiw naman ang inuubos nila. Ang pinakadelikado ay sawa. Sisiw, inihen man o tandang, kaya niyang lamunin ng buong buo. At kung ang sawa ay malaki, sobrang delikado na. May kakayahan siyang pumatay kahit tao, kaya ingat po tayo lagi. Marami pong paraan para maprotektahan natin ang mga alaga sa mga predators o mga mandirigit. Ang tungkol ko dyan ay gagawan din natin ng video.
Pakipindot lang po ang subscribe button at notification bell sa baba para updated po kayo kung may bago tayong video na lalabas. Ngayon panoorin po natin ang aktual na pagpapakawala sa mga manok. Guess the time was right.